Kabanata 15:01. Si Xylon, ang nasa katanghaliang lalaki na nakatayo sa harap, ay agad na nag-usisa nang makita niya kung gaano talaga ang batang Gerald. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng katotohanang ang kanyang anak ay patuloy na tinutugunan sa kanya ng master. Sa buong panahon na ito, hindi maiisip ni Xylon ang binatang iyon bilang iba maliban sa ganap na ordinaryong. Maaari bang nagkamali ang kanyang anak na lalaki? Habang naramdaman ni Xylon na iniisip niya iyon, nakipagkamay pa rin siya kay Gerald sa halip na palakaibigan upang maipahayag ang kanyang pasasalamat. Gayunpaman, matapos ang pagkakaroon ng ilang mga palitan kay Gerald, Xylon, pagiging matanda, ay hindi mapigil ang masimulang maramdaman siya. Anuman, matapos siyang imbitahan para kumain, at matapos ito dinala ni Xylon si Gerald at ang iba pa sa paglalakad sa paligid ng manor upang ipakita ang kanilang bagong Panginoon sa paligid. Sa panahon ng pagkain, binanggit ni Xylon ang isang malaki at malakas na bato na tinawag na Zekterit, at maliwanag na masigasig siyang ipakita ito. Pagdating bago ang bato, tumawa si Xylon bago idineklara, "Ito ang Zekterit na pinag-uusapan ko, kapatid Gerald. Tulad ng sinabi ko, ito ang pinakamahirap na bato sa pagitan ng langit at lupa. Sa pag-iisip na iyon, sinisigurado kong dalhin ito kahit saan man ako lumipat." Panipi, narinig iyon, si Yul, na nakatayo sa tabi nila, ay lalong nabalisa. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang ama at kahit ang ilan sa mga nakatatandang pamilya ay nagsisimulang tawagan siyang kapatid, sa halip na Panginoon, at alam ni Yul kung gaano sila labis na paggalang. Kahit na patuloy na binigyan ni Yul ang kanyang ama ng di-verbal na mga pahiwatig upang matrato si Gerald ng may higit na respeto, nagpanggap si Xylon na hindi nakikita ang anumang mga babala ng kanyang anak. Sa halip, sinimulan niya lamang ang paglalahad sa kasaysayan ng bato, kahit na hindi ito hiniling ni Gerald. Ayon sa mga alingaw-ngaw, ang malaking bato ay unang natagpuan na nakalatag sa tuktok ng Tearsun Mountain. Sa oras na ito ay natagpuan, lumitaw na ang bato ay sumailalim sa kakanyahan ng buhay sa isang mahabang panahon, kahit na nananatili pa ring hindi alam kung umabot sa puntong iyon dahil sa espesyal na aura sa loob nito. Anuman, ang bato ay kilalang-kilala sa pag-akit ng mga bolt ng kidlat. Sa kabila ng pagiging natural na kidlat, wala kahit isang gasgas ang lumitaw sa higanting bato, hindi alintana kung gaano kahirap tumama ang kidlat. Dahil dito, ang bato ay aptly na pinangalan ng Zekterit. Sa kanyang paliwanag na kumpleto na ngayon, si Xylon ay masiglang tumingin kay Gerald bago sinabi, "Ano, sa palagay mo, kapatid Gerald? Ang higanting batong ito ko ay tunay na napakahalaga, hindi mo sasabihin." Panipi, nang marinig iyon, ang iba pang mga matandang lalaki na sumunod ay nagpalitan din ng mga ngiti. Iniisip, ikaw ay isang wala pa sa gulang at walang karanasan na binata, na parang may nalalaman ka tungkol sa dakilang kayamanang ito. Si Gerald mismo ay bumalik ng isang mapangahas na ngiti habang tumango bago sabihin, "Napakahalaga ng pakiramdam. Alam kong sasang-ayon ka. Gayunpaman, bakit may pakiramdam ako na hindi mo talaga pinaniwalaan iyon? Alinmang paraan, naaalala ko ang aking anak na nagsasaad na mayroon kang labis na kamanghamanghang mga kakayahan. Bakit hindi mo ipakita sa amin ang ilan upang mapalawak ang aming mga pananaw?" Casual na sagot ni Xylon. "Sa totoo lang, Kuya Gerald, bakit hindi mo subukang hatiin ang maalamat at hindi nasisira na Zekterit sa isang panimula?" Biro ng isa pang matandang lalaki na may sarkastikong ngiti. Naturally, madaling makita ni Gerald ang panunuya, kahit na hindi niya talaga sila masisisi. Pagkatapos ng lahat, nangako siya na isasama si Yul at ang kanyang pamilya sa ilalim ng kanyang pakpak, pagkatapos na mailigtas siya at ang kanyang nakababatang kapatid na babae, kapalit ng paggalang sa kanya ng kanyang pamilya sa darating na maraming henerasyon. Sa pag-iisip na iyon, hindi mahirap isipin kung bakit si Xylon at ang natitirang mga matanda ng pamilya ay hindi makakasundo sa katotohanan iyon. Sa katunayan, may kamalayan na si Gerald sa kanilang sama ng loob mula noong kumakain sila ng hapunan kanina. Kahit na nagpalitan sila ng mga simpleng paksa ng pag-uusap, wala sa isa sa kanila ang tungkol sa pagkuha niya sa kanila sa ilalim ng kanyang pakpak, at halata na ito ay isang sadyang desisyon. Naiiling ang pag-iisip, pagkatapos ay casual na sumagot si Gerald. Ang Zekterit ay tunay na isa sa mga pinakamahirap na bagay sa pagitan ng langit at lupa. Mula sa nakikita ko, hindi lamang ginagawa ang pag-iilaw dito,
ngunit hindi magagawang masira ng mga kanya nito rin. Pagkatapos ng lahat, ang bato ay sumisipsip ng kakanyahan ng buhay sa loob ng mahabang panahon na nagtataglay ngayon ng isang banal na espiritu. Sa nasabing iyon, ang Zekterit ay ganito lamang kalakas dahil ito ay ginawang isang banal na bato. Panipi, kahit na walang ideya si Xylon kung ano ang sinabi ni Gerald, simple lang siyang umisi bago sumagot ng bahagyang sarkastiko, kung gayon may anumang bagay na nagdadala ng isang banal na espiritu na isang banal na bagay. Kung iyon ang kaso, hindi ba maraming iba pang mga bagay na pantay kasing mahirap sirain? Panipi, parang hindi mo nakuha ang punto ko. Paano ko ito may lalagay? Kita nyo, habang ang mga normal na item ay maaaring mahirap sirain, maaari mo pa ring pahirapan ang mga ito ng sapat na lakas sa loob o sa lakas ng ordinaryong mga metal. Hindi rin masasabi ang pareho para sa bato dahil ito ay isang banal na item na nilagyan ng isang banal na espiritu sa pagitan ng langit at lupa. Sabi ni Gerald, "Oh, ganoon ba? Gayunpaman, hindi ba nangangahulugan iyon na pinagtatawanan mo lang kaming mga matandang lalaki sa hindi sapat na lakas, kapatid Gerald?" Sagot ng isa pang matandang lalaki na may mapait na ngiti sa labi. Tulad ng pagpapatawa ng kaparehong matanda kay Gerald bago ang iba, maliwanag na binibigyan nila ng babala si Gerald na sumunod sa linya, mas pipiliin mong pumili ng mabuti ng iyong mga salita, binata. Itigil ang pagiging impetuous, kudlid. Nako, hindi yun ang hinahangad ko. Malinaw mong naintindihan ako, sabi ni Gerald. Narinig iyon, lamambot ng bahagya ang ekspresyon ni Xylon at ng iba. Tulad ng pagtataka nila kung paano makukumpleto ni Gerald ang kanyang paliwanag, idinagdag ni Gerald, ang ibig kong sabihin ay hindi mo rin karapat-dapat na magpahamak sa bato. Hindi pinapansin ang iyong lakas, wala lamang sa iyo dito na nasa yugto kung saan maaari mo ring simulan ang pagharap sa pinsala dito. Panipi, Kabanata 1502, nang marinig ang casual na tugon ni Gerald, lahat ng mga mata ng mga Quantok na naruroon ay agad na lumaki sa matinding puot. Ikaw, ungol ni Xylon na ang ekspresyon ay naging sobrang pangit. Dahil nasabi mo na iyan, nangangahulugan ba na nahahati mo ang bato, Kuya Gerald? Kung ikaw ay, pagkatapos ay mangyaring palawakin ang aming mga patutunguhan. Nagdagdag ng isa pang matandang lalaki habang siya at ang iba pa ay nagngisi ng ngipin. Siyempre, kaya ko, ano nga ba ang kakaiba sa paghati nito? Tanong ni Gerald habang nakatingin sa kanila bago umiling na may isang mapait na ngiti. Nakakatuwang katotohanan, ang Zekterit ay immune sa kidlat dahil nagtataglay ito ng mga katulad na katangian dito. Para sa karagdagang paglilinaw, mayroong umiiral na mga bagay na espiritual na likas na ginawa sa pagitan ng langit at lupa. Sa nasabing iyon, ang item ay makakakuha ng napakalawak na paglaban laban sa elemento na tinutulungan nito. Kahit na, ang mga magic arts ay maaaring magamit upang hatiin ang Zekterit dahil mas malakas sila kaysa sa regular na kidlat. Paliwanag ni Gerald, mga kabataang ignorante, gaano kakatapangan na magyabang na walang kahihiyan tungkol sa kalokohan tulad ng magic arts. Gantimpala ng isa sa mga nakatatanda na simpleng hindi na kinaya ang kayabangan ni Gerald. Si Xylon mismo ay hindi nag-abala sa pagtigil sa matanda. Kung sa bagay, ang sinabi lang ng matanda ay eksaktong nais din niyang ipahayag. Kalokohan, sasabihin mo, kaya payagan akong ipakita ang kalokohan na iyon. Sagot ni Gerald na may isang banayad na ngiti habang kinurot ang kanyang mga daliri na parang may hawak siyang talim ng espada. Matapos ang pagbulang-bulungan ng isang bahagya na naririnig na chant ng salamangka, nagsimula ang ilaw na kumikinang mula sa kung saan kinurot ang kanyang mga daliri, bago ang tila isang electric orb na nabuo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nakatitig ang mata sa kakling cerulean orb na tila pumutok sa lakas ng kuryente. Natagpuan ng bawat isa ang kanilang hakbang habang hinihimas ni Gerald ang orb ng kidlat paitaas. Ang pangalawang ginawa niya iyon, ang ligaw na hangin at pag-iilaw ay biglang lumitaw mula saan man habang ang mga kulog na kulog ay umalangaw-ngaw din sa buong lugar. Sa kung gaano kalakas ang mga talim ng hangin, lahat ng naruroon ay nararamdaman na para silang nasa panganib na hiwain kung hindi sila nag-iingat. Anong? Nauutol na mga nakakapagsalita pa sa mga boses na kinakabahan habang patuloy na nakatitig kay Gerald sa sobrang takot at hindi makapaniwala. Bago pa sila makarecover mula sa kanilang pagkabigla, biglang sumabog ang isang malakas na tunog mula sa kalangitan,
na naging sanhi ng pagtayo ng buhok ng lahat habang ang isang napakalaking bolt ng asul na kidlat ay tumama sa Zekteret. Habang ang tanawin ay walang kakulangan sa nakasisilaw, nag-imbed din ito ng isang napakalaking takot sa lahat ng mga nakasaksi nito. Segundo pagkatapos ng isa pang paputok na tunog ay narinig, maraming pangaang agad na bumagsak nang napagtanto ng Quantox na ang bato ay nadurog mula sa solong welga. Tulad ng pag-ayos ng mga labi at pagkamatay ng ligaw na hangin, ang mga gabi ay bumalik kaagad sa paunang kapayapaan at katahimikan. Ito ay halos walang naganap. Naturally, ang pinakamalaking pagbabago ay kung paano natulala ang lahat ng mga Quantox. Para sa kung ano ang tila isang kawalang hanggan, wala sa kanila ang naglakas loob na magsalita o huminga, hanggang sa wakas, lumuhod si Xylon sa harapan ni Gerald. Ang kanyang pagkilos ay nagudyok sa natitirang mga Quantox na gawin ang katulad ng pagsigaw ni Xylon, "Ikaw. Tunay kang isang hindi kapani-paniwalang malakas na tao, Master Crawford." Kabanata 1503, habang ang mga Quantox ay nakaluhod sa harap ni Gerald, isang binata, na nakikilahok sa pagdiriwang, ay makikita na nakatayo sa harap ng isang nasa edad na sa loob ng pag-aaral ng Laidler Manor. "Kaya sabihin mo sa akin, Stetson, kumusta ang iyong kasalukuyang relasyon sa binibini ng pamilyang Wodis?" Tanong ng lalaking nasa edad na. "Ang lahat ay kontrolado, tatay. Sa kung gaano ako kaakit-akit na Zyril ay kasama ko, duda ako na magkakaroon ng anumang mga problema sa aking pagkuha ng kanyang pagmamahal." Sagot ni Stetson na may isang banayad ng ngiti. "Hahaha, napakasarap pakinggan, Stetson. Habang ang mga Wodis mismo ay hindi nagmamay-ari ng labis na lakas, ang puwersang sumusuporta sa kanila ay walang kakilakilabot. Anuman, naniniwala ako na makakaya mo ng maayos ang lahat. Kung ang lahat ay napupunta sa plano, tiyak na magagamit namin ang iyong relasyon sa Wodis na sa paglaon ay pahintulutan ng Lidlers na magkaroon ng kanilang araw. Gayun din, mas mabuti na huwag ka ring magpalipas ng iyong pagsasanay. Ang pagdiriwang sa ilalim ng lupa ay gaganapin sa loob ng 2 araw, at ang aming pamilya ay dapat na nakoronahan na tagumpay sa taong ito kahit na anuman." Bilin ni G. Laidler. Narinig iyon, agad na sumagot si Stetson, malakas at malinaw. "Parin. Ham. Ano ito?" Tinanong ni G. Laidler. "Ang pagdiriwang. Gaganapin ito minsan bawat ilang taon tuwing matatagpuan ang isang hindi mabibili ng kayamanan, tama ba? Nais kong malaman kung nagawa nilang makahanap ng isa pa para sa pagdiriwang na ito," sagot ni Stetson. "Bueno, iniimbestigahan ko ito mismo, at nalaman kong ang kayamanan ay labis na mahalaga sa mga pambihirang tao na nagsasanay na makamit ang espiritual na kaliwanagan. Kaugnay nito, maraming mga ganoong tao ang naakit sa kaganapang ito, kahit na tinitiyak nila na hindi masyadong ibubunyag ang tungkol sa kanilang sarili. Sa nasabing iyon, makakabuti sa iyo ang gumawa ng pareho." Pinayuhan si G. Laidler sa isang nag-aalala na tono. "Naiintindihan, kahit na sigurado ako na marami sa kanila ang nag-iba ng pansin mula sa akin matapos masaksihan ang sinadya kong pagkawala kay Yagrurok pabalik sa Hearthstone Manor." Sagot ni Stetson habang umiling siya na may isang nakangiting ngiti sa kanyang mukha. "Masarap pakinggan. Maaari kang magpahinga ng medyo madali habang ginagawa mo ang mga sumusunod na paghahanda pagkatapos. Kung maayos ang mga bagay, at nakukuha namin ang mga mapagkukunan ng pamilya Wodis, tiyak na mapapalawak namin ang aming sariling pamilya." Idineklara ni G. Laidler na may malakas na tawa. Makalipas ang ilang sandali, matapos na umalis si Stetson, ang mga sulok ng mga mata ni G. Laidler ay hindi mapigilan na masulyapan ang isang bagay sa sulok ng pag-aaral. Kung ang isang tao ay tumingin ng medyo malapit, tiyak na makakakita sila ng isang humanoid na figure na kumukurap sa loob at labas ng pag-iral doon. Ang paglipat sa mansion ni Wody na maliwanag na naiilawan, makikita si Yakov na kumatok sa pintuan sa silid ng kanyang anak na babae habang nagtatanong sa banayad na tono, "Zyril, gising ka pa ba?" Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto sa silid at si Zyril, na malinaw na mukhang katatapos lamang maghugas ng buhok, ay sumagot, "Itay. Sobrang huli na. Ano ang magagawa ko para sa iyo?" "Panipi, sasabihin lamang natin na may ilang mga bagay na kailangan kong kausapin tungkol sa iyo," sabi ni Yakov habang ipinatong ang mga braso sa likuran bago lumakad upang umupo sa loob ng kanyang silid. "Anong ibig sabihin nito?"
Tanong ng usyosong si Zyril bilang ganti. Sa gayon, patungkol sa kung gaano ako kahigpit sa iyo sa mga nakaraang taon. Lalo na pagdating sa mga bagay na nauugnay sa pag-ibig. Pinagbawalan kita mula sa paghabol sa pag-ibig sa lahat ng oras na ito. Galit ka ba sa akin para doon? Nakangiting tanong ni Yakov. Oo naman, hindi. Kung sa bagay, alam ko na ikaw lang ang nahihigpit para sa sarili kong kabutihan. Sagot ni Zyril habang umiling. Natutuwa ako na naiintindihan mo ang aking motibo. Anuman, nalulugod ako na nabuo mo ang damdamin para kay Stetson. Pagkatapos ng lahat, iniisip ko rin siya ng lubos. Dahil ang iyong pakikipag-ugnay sa kanya ay naging maayos, nais kong tanungin kung nais mong gawin ito sa kanya ng isang hakbang, sabi ni Yakov. Agad na pamumula, pagkatapos ay sumagot si Zyril, ako, hindi pa ako sigurado tungkol doon. Nang makita ito, madaling masabi ni Yakov na ang kanyang anak na babae ay pinagkakaguluhan ng isang bagay, at tila napansin din ito ni G. Babel, dahil si Zyril ay nag-aalinlangan pa rin tungkol sa kanyang damdamin para kay Stetson, hindi ito nahanap ni Yakov sa kanyang sarili upang higit na hikayatin siyang makasama siya, kahit na sa ngayon. Kabanata 1504. Anuman ang kaso, naniniwala si Yakov sa pananaw at pangunawa ng kanyang anak na babae. Sa nasabing iyon, sigurado siyang tiyak na hindi siya mapupunta sa pagkahulog sa isang lalaking tulad ni Gerald. Nakikita ko, kaya, mabuti na lang sa ngayon. Anuman, habang ipinapangako kung laging nasa tabi mo kahit anuman, inaasahan kong maunawaan mo na sa huli ay mapupunta kang ikakasal kay Stetson. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang hinaharap ay mukhang sobrang nangangako. Sa nasabing iyon, inaasahan kong ihanda mo ang iyong sarili para doon, sabi ni Yakov. Dahil si Zyril ay hindi mukhang partikular na labag sa ideya, iniwan ni Yakov ang kanyang silid ng madali sa kanyang puso. Tungkol naman kay Zyril, matapos mapanood ang pag-alis ng kanyang ama, naramdaman niyang tumibok ang puso niya habang bumulong siya, Gerald. Kaya, ang kanyang ama ay dumating upang sabihin lamang sa kanya ang lahat ng iyon. Bilang isang pakiramdam ng pagkawala ay napuno siya habang binubulol ang kanyang pangalan, halos nakikita niya ang kanyang figure sa kanyang isip. Mabilis na hanggang sa 2 araw mamaya, ang Underground Festival ay inilunsad tulad ng naka-schedule. Sa araw mismo, walang kakulangan ng mga prestihiyoso at maimpluwensyang pamilya mula sa buong lugar ang makikita na natipon sa venue. Siyempre, mas marami pang mga panauhing lihim na dumadalo matapos makatanggap ng mga espesyal na card ng paanyaya. Nandito silang lahat dahil ayon sa kung paano nawala ang mga nakaraang pagdiriwang sa ilalim ng lupa, ang nagkampyon ng pagdiriwang ay magkakaroon ng ranggo na katulad sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng martial arts. Bukod doon, makakakuha rin sila ng karapatang ipamahagi ang ilang mahiwagang item. Anuman, kapansin-pansin din na maraming mga pamilya na lumahok sa Underground Festival na natagpuan ang kanilang sarili na mabilis na umakyat sa ranggo. Sa katunayan, ito ay hindi isang kahabaan upang maangkin na marami sa pinakamakapangyarihang at pangunahing mga pamilya sa mundo ngayon ang umasa sa Underground Festival upang makarating sa kung saan sila kasalukuyang naruroon. Sa pag-iisip na iyon, ang anumang mga pamilya na naghahanap upang mapabuti ang kanilang sarili ay tiyak na pahalagahan ang pagdiriwang. Siyempre, mayroon ding bilang ng mga pamilya na maloko na naakit ng mga lihim ng dumadalaw na mga puwersa sa ilalim ng lupa. Ang mga nasabing pamilya ay napunta sa panloloko o sapilitang upang makakuha ng pera sa pamamagitan ng pagnanakaw kung wala silang sapat sa kamay. Alinmang paraan, habang ang karamihan sa mga ordinaryong tao ay dumalo lamang sa pagdiriwang upang masiyahan sa pagmamadali, ang lahat ng mga tagaloob ay alam na ang tunay na layunin ng pagdiriwang na magkaroon ng mga taong tulad ng Diyos na magalit laban sa bawat isa. Sa kabila ng kung gaano kalaki ang mga laban, walang sino man ang naglakas loob na mag-record ng isang bagay, na ang dahilan kung bakit wala pang nauugnay na impormasyon na may palabas. Pagkatapos ng lahat, kung hindi sinasadyang maglabas ang impormasyon, ang pamilya na kumuha ng pag-record ay tiyak na mapapatay. Ang paglipat sa aktwal na lugar, habang ang pagdiriwang ay gaganapin pa rin sa loob ng Hearthstone Manor, ngayon ay pinaghiwalay ito sa 2 pangunahing mga lugar, na sa itaas ng lupa at sa ilalim ng lupa. Sa paghahambing sa dalawa, ang lugar sa itaas ng lupa ay katulad ng laki ng isang kindergarten kapag inilagay magkatabi sa underground na laki ng unibersidad.
Habang ang nauna ay isang lugar kung saan maaaring aliwin ng mga regular na boss ang kanilang sarili. Ang huli ay isang lugar kung saan ang mga tao ay nag-aaway laban sa bawat isa sa tunay na laban. Anuman, si Gerald mismo ay kaka-rating lamang kasama ang mga ehekutibo ng pamilya Quantock, kasama si Julian at ilang ibang mga tao mula sa pamilyang Sherwin. Papasok na sana sila, gayunpaman, isang nakangiting babae, na nakikipag-chat sa kanyang mga kaibigan habang naglalakad papunta sa pangunahing pintuan, ay biglang natahimik bago tumawag, "Gerald. Anong ginagawa mo dito?" Narinig iyon, lumingon si Gerald upang makita kung sino ang mayari ng pambabae na boses, at agad na nabigla nang mapagtanto niya kung sino siya. "Oh, fancy meet you here," sagot ni Gerald na may ngiti na medyo walang magawa habang nakatingin sa babae. "Bakit hindi ako nandito?" Gayunpaman, hindi pa ito gaanong matagal mula nang huli kaming magkita. "Bakit mo ako tinatrato na para bang hindi ako kilalang tao? Anuman, hindi ka ba nakakuha ng tiket sa pagpasok? Paano mo napamahala ang pagpasok sa lugar na ito noon? Alinmang paraan, ngayon na nabunggo namin ang isa't isa, nais kong hilingin sa iyo na bigyan ako ng pabor." Sabi ng babaeng may chuckle. Ang babaeng pinag-uusapan ay walang iba kundi si Xavier. Tulad ng para sa ibang mga batang babae sa kanyang pangkat, natural na kaibigan din sila ni Zyriel. Si Zyriel mismo ay wala, kahit na ito ay lubos na naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isa sa mga pangunahing tauhan ng pagpapaandar, kaya't walang paraan na manatili siya sa tabi ng kanyang mga kaibigan tulad ng dati niyang ginagawa. Anuman ang kaso, hindi may kakaila ni Xavier na interesado siya sa lahat ng mga taong kasabay ni Gerald dito ngayon. Gayunpaman, hindi siya masyadong natakot mula nang hindi niya namalayang iniisip ang tunay na pagkatao ni Gerald. Sa pamamagitan nito, hinawakan niya ang braso, pinapakita na nais niyang akayin siya sa isang lugar kahit na ano ang sabihin niya. Nang makita iyon, mukhang gusto ni Yul na sabihin bago binulong. "Master, habang ang Quantocks ay hindi na kontrolado o pamahalaan ng Jenny City, sila ay isang pamilya pa rin na nagmamay-ari ng pambihirang lakas. Kung ang isang tao ay walang paggalang sa kanilang Panginoon, tiyak na kailangan nilang turuan ang taong iyon ng isang aralin." Naiintindihan kung ano ang nakukuha ni Yul, simpleng hudyat ni Gerald para sa kanya at sa iba pa na tumayo para sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, habang siya ay medyo may kakayahang umangkop, wala talaga siyang ginawang masama sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, nagsiwalat si Gerald ng isang mapait na ngiti ng pagbitiw sa pwesto habang sinabi niya, "Lahat kayo ay pupunta sa. Makikita ko muna kung ano ang kailangan niya ng tulong bago muling magtipon sa iyo." Kabanata 1505, kasabay nito, sinundan ni Gerald si Xavier habang pinamunuan siya sa isang lugar. Natagpuan niya ang kanyang sarili na bahagyang nagulat nang napagtanto niya na nais lang niya na tulungan siya sa pagdala ng loro. Kahit na ang loro ay malinaw na alam kung paano gayahin ang pagsasalita ng tao, hindi ito sinabi kahit isang salita sa pagdating doon para sa isang kakaibang dahilan. Rekailing na si Yagrurok ay takot kay Gerald din noon, na hinuha ni Xavier na ang ibon ay dapat na sobrang kinilabutan upang magsalita sa loob ng presensya ni Gerald. Ito ay eksaktong dahil doon na humihingi siya ng tulong sa kanya upang dalhin ito. Hindi nais na mapahamak pa ni Xavier, umiling lang si Gerald sa komento bago pumayag na tumulong sa isang tango. Gayunpaman, upang isipin na talagang nakilala mo ang mga Quantock. Anuman, kailangan mo talagang pasalamatan ako sa oras na ito, Gerald. Para sa konteksto, ang pagdadala ng loro na ito ay hindi lamang ang dahilan kung bakit kita tinawagan, sabi ni Xavier sa isang mabagal na tono matapos silang dalawa ay bumaba sa lugar ng ilalim ng lupa. "Oh, anong ibig mong sabihin?" tanong ni Gerald na may nakangiting usyoso. "Maaaring hindi mo alam ang tungkol dito, ngunit ang Quantocks at ang Wodis ay nagtataglay ng sama ng loob sa bawat isa sa loob ng ilang sandali ngayon. Ang sinusubukan kong sabihin ay tiyak na mapapansin ng Wodis na kasama mo ang mga Quantock. Sa madaling salita, ikaw ay nagkondena sa iyong sarili sa kamatayan." Sagot ni Xavier sa isang medyo mapait na tono. "Oh, kaya, ito ang nais mong sabihin sa akin. Hahaha, utang talaga sa iyo ang aking pasasalamat sa binalaan mo ako." Nakangiting sabi ni Gerald. "Bakit ka nag-aalala sa talunan na ito, Xavier? Maaari kang mahulog sa kanya.
Pang-aasar ng isa sa kanyang mga kaibigan habang ang natitirang mga batang babae sa grupo ay nakangisi habang tinatakpan ang kanilang bibig. Anong biglang kalokohan? Walang paraan sa impyerno na mahuhulog ako sa kanya. Sagot ni Xavier sa nadaig na tono. Kahit na sinabi niya iyon, si Xavier ay matapat na may magandang impression kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mabait at napakabait na tao. Anuman, pinayagan si Xavier at ang kanyang pangkat ng mga kaibigan na pumasok sa buong Hearthstone Manor dahil nakikinabang sila mula sa pamilyar sa mga Wodies. Sa nasabing iyon, sa oras na sila ay nasa ilalim ng lupa na lugar ng pag-upuan, mabilis nilang nahanap ang perpektong lugar upang umupo. Kahit na si Gerald ay nakaupo medyo malapit sa pangunahing yugto mula nang naiugnay siya ngayon kay Xavier. Sa totoo lang, plano niyang umalis ng una sa pagtulong sa kanya. Gayunpaman, matapos mapagtanto na tinawag siya ni Xavier para sa kanyang kabutihan, nagkaroon siya ng pagbabago ng puso. Bilang karagdagan, mayroon na siyang pag-akses sa mga mas magagaling na pwesto, nangangahulugang makakakuha siya ng mas malapitan na pagtingin sa formal na pagtatalo sa pagitan ng mga pambihirang tao, na nagsasanay na makamit ang espiritual na kaliwanagan, sa kauna-unahang pagkakataon. Alinmang paraan, ngayon na siya ay nakaupo, sinimulan ni Gerald ang pagtingin sa paligid ng napakalaking lugar ng Annular. Sa gitna mismo, ay isang mataas na platform kung saan magaganap ang mga laban. Mula sa sinabi sa kanya, mayroong higit sa 30 pamilya na lumahok sa mga laban, at makikita silang lahat na nakaupo sa ibaba ng mataas na platform ngayon. Habang ang mga pamilya ay lumitaw upang tretuhin ang Wodies ng may lubos na paggalang, ang mga undercurrent ay natural na umiiral sa kanila. Pagkatapos ng lahat, tiyak na naintindihan ng lahat ng kasalukuyang pamilya kung gaano kahalaga ang pagdiriwang na ito, na nangangahulugang lahat silang malamang na lihim na nakikipagkompetensya sa bawat isa. Anuman, mula sa naobserbahan ni Gerald, napagpasyahan niya na ang nag-iisang pamilya na nagtataglay ng totoong lakas sa iba pa ay ang mga Wodies at ang Ladlers. Tulad ng para sa natitirang mga pamilya, nagkaroon siya ng isang mahusay na kutob na sila ay simpleng kinokontrol ng mga pagsasanay upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. Habang iyon ang kaso, wala sa mga papay na masters ang lumitaw na kahit na gaano kalakas kay Stetson, at ang palagay ni Gerald ay naging tama. Isa-isa, sila ay walang awang natalo ni Stetson halos kaagad pagpasok sa ring. Habang nagpapatuloy ang mga laban, naramdaman ni Yakov na may isang bagay na naka-off. Alam niyang mabuti ang mga kakayahan ni Stetson, at sa tama, siya ay isang first-rank master lamang. Kahit na, hindi ba niya natalo ang napakaraming iba pang katulad na ranggo na mga masters ng medyo madali? Paano niya nagawang madagdagan ang kanyang lakas ng napakabilis sa loob ng maikling panahon? Maaari ba niyang malampasan ang ranggo na iyon? Yakov ay maaari lamang magpatuloy na nakatitig sa pagtataka habang ang isa pang matandang lalaki ay nahulog sa mataas na platform, mabilis na natalo ni Stetson. Ang matandang lalaki mismo ay mabilis na tumayo at gumalang ng galang sa harapan ni Stetson habang sinasabi, "Ako ngayon ay lubos na nakakumbinsi na kayong mga kabataan ay nalampasan ang ating henerasyon." Pinapanood na mabilis na umalis ang matanda matapos sabihin iyon, bahagya ng hindi mapakalma ni Yakov ang kanyang sarili. Paimpol siyang napakalakas. Ang kapangyarihang mamuno sa wakas ay mapunta sa Ladlers sa taong ito. AY1506 AY. Kahit na nag-aalala si Yakov na nag-aalala sa sarili, si Zyril ay humanga sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Stetson. Matapos mapanood ang lahat ng mga laban na iyon, naramdaman niyang parang sa wakas ay makakakita siya sa lalaking iyon. Tulad ng hinulaan ng manghuhula, totoong nagkaroon ng napakalawak na kasanayan sa martial arts si Stetson at walang ordinaryong tao ang malapit na may kumpara sa kanya. Si Xavier, sa kabilang banda, ay natagpuan ang sarili na nakatingin kay Gerald ng bahagya bago sabihin, habang mayabang si Stetson, hindi may kakaila na gwapo siya. Hindi nakapagtataka kung bakit nahulog sa kanya si Zyril. Kahit na naiisip ko kung magseselos ka sa pandinig na sinasabi ko ang mga ganitong bagay. Kung sa bagay, sigurado akong nai-inlove ka sa kanya. Sadly sapat, Stetson ay ang lahat ng lakas at kaluwalhatian sa mundo. Hindi mo lang pinanindigan ang isang pagkakataon. Panipi, bilang tugon, pasimpleng umiling si Gerald na may tango. Siya ay naging abala sa buong oras na ito, na pinagmamasdan ang bawat labanan ng malapitan,
iniisip kong may sino mang mas malakas kaysa kay Stetson na lalabas. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakahusay na pagdiriwang. Imposibleng ang una, pangalawa, at pangatlo na mga masters ng ranggo ang dadalo, di ba? Dapat mayroong isang taong mas makapangyarihan kaysa sa pagdalo. Napaisip si Gerald sa sarili. Ang pag-iisip na iyon lamang ang nag-iingat sa kanya na sumulong pa. Habang nakangiti si Yakov sa pagbibitiw sa tungkulin, si Yul naman ay balisa sa paggalaw sa likod ng kanyang ulo habang nakatingin mula sa isang tabi hanggang sa umungol siya, saan kaya napunta ang master. Malapit na matapos ang pagdiriwang. Panipi, ang nakikita ang nakaarmadong Stetson, na nakapikit, na nakatayo sa ibabaw ng platform ay nagsilbi lamang upang lalong magalit si Yul, at hindi lamang siya ang naramdaman na binastos din. Ang ina-asterisk at Stingay na talaga ang alam kung paano maglagay ng palabas. Ang nakakumbabang B** starred. Habang ito ang ibinahaging saloobin ng marami, wala talagang naglakas loob na turuan siya ng isang aralin. Hindi sa sapat na may kakayahan sila sa una. Napansin kung gaano kabado si Yul, si Yakov, na nakaupo malapit sa Quantox, ay lumingon upang tingnan ang mga miyembro ng pamilyang iyon bago nila bagyain. Oh! Hindi ba ang pamilya Quantox ay nagpapadala ng sinuman sa labanan? O mayroon kang walang sapat na may kakayahang? Pinagtataka mo lang ako kung ngayon mo lang nasaksihan ang lahat ng kasiyahan. Panipi, ikaw, isa ka lang palayok na tumatawag sa itim na tikor, Yakov. Wala akong nakitang tao mula sa pamilyang Wodis na may kakayahang makitungo kay Stetson. Anuman, markahan ang aking mga salita na malapit na nating ayusin ang ilan sa mga sama ng loob sa pagitan namin. Putol ni Xylon. Tumatawang malakas, simpleng sumagot si Yakov, nakikita ko. Interesado akong makita kung paano mo aayusin ang mga sama ng loob sa iyo ng mga Quantox. Hahaha, panipi. Kasunod nito, lumingon si Yakov upang tumingin kay Stetson, na nakatayo ng nag-iisa sa platform dahil wala ng taong. May lakas ng loob na hamunin siya, bago sumigaw, sa pagkatalo ng kinatawan ng pamilyang Wodis, nagtataka ako kung mayroon pa sa atin hamunin si Stetson. Kung walang anumang pagtutol, ibibigay ko ang kapangyarihan na mamuno sa pagdiriwang na ito sa mabuting binata na ito. Panipi, matapos ang isang panandaliang katahimikan, biglang narinig ang isang pagngalngal ng tawa na nakakapinsala sa tainga sa buong venue. Habang ang mga bagay sa loob ng venue ay nagsimulang mag-crack o mabasag mula sa napakalawak na ingay, maraming mga tao ang nagsisimulang sumigaw at kahit na mahina. Ang pagtakip ng tainga ay tila hindi rin nakatulong sa sitwasyon. Napansin na si Xavier at ang iba pang mga batang babae ay umiiyak din sa sakit. Simpleng tinataka ni Gerald ang kanilang mga daluyan ng dugo upang bumalik sa normal ang kanilang pandinig. Parin, kung mas matagal siyang nakikinig sa tawa, mas pamilyar ang pakiramdam. Si Carlos ba talaga iyon? Hindi ka ba masyadong mapagbigay, Yakov? Pagbibigay sa ibang tao ng kapangyarihang mamuno. Gupitan lang ang kilos. Dugo akong sigurado na labis kang nag-aatubili na gawin ang palitan na iyon. Hindi ba ako tama, ikaw ay B** starred. Pang-iinis ng sarcastic na boses bago magpatuloy sa pagtawa ng halos baliw. Narinig iyon, ang mukha ni Yakov ay agad na namula sa hiya habang sinasagot niya, sino ka ba? Ipakita ang iyong sarili. Ang pangalawa ay sinabi niya iyon, agad siyang sinalubong ng mahigpit na sampal sa pisngi. Ni hindi niya nakita ang pagdating nito, at natapos siya sa pagbagsak sa lupa, ang sampal niyang pisngi na ngayon ay sobrang namamaga. Oh, wala ka pang ideya kung sino ako. Panipi, ilang sandali matapos ang pahayag na iyon, lahat sa venue ay nakasaksi bilang isang matandang lalaki ay nagsimulang mahulog mula sa kisame. At landing sa tuktok ng mataas na platform. AY1507 AY. Panipi tuldok. Sino ang taong iyon? Sigaw ng maraming tao sa pagkalito dahil marami pang iba ang patuloy na sumisigaw. Si Stetson mismo ay hindi mapigil ang mapalaki ang kanyang mga mata habang ini-scan ang matandang lalaki mula ulo hanggang paa bago idineklara, buhay ka, Carlos. Panipi, nang marinig iyon, agad na itinakip ni Yakov ang kanyang namamagang pisngi nang makatayo siya at tinitigan ang matandang lalaki bago umungol. Si Carlos, ang Diyos ng kamatayan. Kahit na si Finnegan Laidler, ang Panginoon ng pamilyang Laidler, ay agad na tumayo nang mapagtanto niya kung sino ang matandang lalaki. Ganap na ikinagulat,
kinakabahan na tumingin si Finnegan sa kanyang anak bago sumigaw, Stetson. Ito ay masyadong mapanganib doon. Umatras. Panipi. Si Zyril ay nakatingin din kay Stetson sa halip na balisa, nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa akin, ama. Dahil ipinakita niya ang kanyang sarili, ibababa ko ngayon ang nakakatakot na kontrabida ngayon. Sumagot Stetson bilang isang banayad na ngiti ay nagsimulang pagbuo sa kanyang mukha. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang tuwa ngayon na nakaharap siya sa isang tunay na malakas na kaaway. Nakakagulat, tunay na kamanghamanghang, hahaha, ang sasabihin sa katotohanan, inaasahan ko na magiging isang tulala ka, ngunit hindi ko akalain na magiging wala kang utak. Hindi ito magiging karapat-dapat na sabihin na ikaw ang pinakabobo na taong nakilala ko sa buong daang taon na aking nabuhay. Anunsyo ni Carlos habang nagpatuloy sa tawa ng malakas habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Stetson. Ilang araw lamang ang nakakalipas, si Carlos ay nasugatan ng malubha ni Gerald, kapwa pagpapahalaga at matalino sa lakas. Sa pag-iisip na iyon, nais niyang matubos ang lahat ng pagkawala na iyon sa pamamagitan ng paglabas habang nagaganap ang malaking kaganapan. Anuman, naging abala siya sa pagsubok na hanapin si Gerald sa lahat ng ito, iniisip na kabilang siya sa isa sa mas malalaking dumadalaw na pamilya. Naturally, hindi niya kahit na makita ang isang sulyap kay Gerald sa buong panahong iyon, at matapat na gininhawa si Carlos kaysa sa anupaman. Para sa pagsasabi ng tama sa aking mukha, ako, si Stetson Laidler, ay magpapakain sa iyo ng buhay, matandang tao. Sagot ni Stetson, kumikibot ang mga sulok ng kanyang labi habang nabunggo ang magkabilang kamao. Ang pangalawa ay ginawa niya iyon, isang puwersa na umihip pataas ay nagsimulang bumuo sa paligid ng Stetson, na sanhi ng kanyang mahabang buhok na tila sumayaw tungkol sa kaaya-aya habang inaayos niya ang kanyang pag-atake. Sa kabila ng kanyang kamanghamanghang hitsura, nag-aalala pa rin si Zyril at mabilis siyang sumigaw, mag-ingat ka, Stetson. Sabihin sa katotohanan, medyo hindi nagustuhan ni Zyril ang ugali ni Stetson, hanggang sa punto na natagpuan niya ang sarili na nagtataka kung matalino na mahulog sa kanya. Kahit na, sino siya upang tanggihan ang kanyang kasintahan na parang langit na tila nagpasya para sa kanya. Narinig iyon, tumango lang si Stetson bago humakbang, at inilunsad ang sarili kay Carlos na parabang siya ay isang uri ng spring ng tao. Patikman ang aking kidlat na kamao. Angal ni Carlos habang biglang nagsimulang pumapalibot sa kamao ang mga agos ng kuryente. Ang agarang tugon ni Carlos, gayunpaman, ay upang bumuo ng isang smug ngiti sa kanyang mukha bago retort ng isang tawa, halika sa akin, ikaw buffoon. Sa sandaling natapos ang pangungusap ng matanda, iniabot niya ang kanyang malaking kamay, kaagad na tumatawag ng isang kadiliman na direktang bumaril kay Stetson. Isang paputok na tunog ang narinig habang ang parehong ilaw at kadiliman ay nakabangga sa bawat isa. Habang si Stetson ay hindi na nagpipigil at ganap na naihayag ang katotohanan na mayroon siyang lakas ng isang pangalawang ranggo na Panginoon, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ngayon ng husto. Sa madaling panahon, ang pag-atake ni Carlos ay lubos na natabunan siya, pansamantalang binabaluktot ang mukha ni Stetson habang nakaharap sa ganap na atake ng atake. Ni hindi pagkakaroon ng anumang mga pagkakataon upang umiwas, Stetson ay kaagad flung sa hangin. Bago itinapon pabalik-pabalik sa platform, nagsusuka ng dugo, agad niyang sinimulan ang sakit sa loob ng bagong nabuo na pagkalungkot sa platform. Upang isipin na hindi man niya nakatiis ang isang solong hampas. Panipi tuldok-tuldok-tuldok, be by God. Sumigaw ng maraming tao sa pinangyarihan habang pinakawalan ng mga nakakakilabot na hiyawan. Naramdaman mismo ni Yakov ang pag-twitch ng kanyang eyelids habang si Finnegan ay nakabukas ang mga mata sa pag-aalala at takot. Tulad ng para kay Zyril. Una niyang inaasahan na ang mga bagay ay magtatapos sa parehong paraan tulad ng kung paano nakitungo si Stetson kay Yagurok. Kung sa bagay, ang kumpiyansa na naipahayag niya kanina ay katulad ng kumpiyansa niya noong isang araw. Sa pag-iisip na iyon, ang mga resulta ay dapat na pareho, tama. Matapos mapanood siyang nakalabas na may isang solong suntok lamang, gayunpaman, natagpuan ni Zyril ang sarili na natatakpan ang kanyang bibig sa pagkabigla, sa wakas na pagtanto kung gaano mali ang kanyang hula. Kabanata 1508, natatawang baliw habang umiling, sinabi ni Carlos pagkatapos, anong uto?
Upang isipin na naglakas loob ka pa ring umakyat laban sa akin sa una. Sino ba ang nagbigay sa iyo ng gayong lakas ng loob? Panipi. Kasunod nito, itinaas ng matanda ang kanyang kamay, at nagsimulang buhatin si Stetson sa hangin nang hindi man lang siya hinawakan. Pinapanood si Stetson na sumisigaw sa takot sa kanyang nasuspending estado, si Zyriel, na nasa ilalim ng platform, ay mabilis na sumigaw, "Di tatay." Magmadali at mag-isip ng isang paraan upang makitungo sa kontrabida na iyon. Panipi. Sa kabila ng pagdinig sa mga pakiusap ng kanyang anak na babae, kahit na si Yakov ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan. Tungkol kay Carlos, nahanap niya ang sarili na lumingon upang tingnan kung sino ang sumisigaw alang-alang kay Stetson. Ang pangalawa ay tinitignan niya si Zyriel, tumigil muna siya sandali bago idineklara, "Mukhang ikaw ay may likas na regalo din, bata. O sige, dahil napaka-loyal mo, aalisin ko kayong pareho na matuyo." Panipi. Tumatawa kaagad matapos ang kanyang pangungusap, hindi pa nagawang mag-react ni Zyriel sa oras bago muling itinaas ni Carlos ang kanyang kamay at iguhit din ang kawawang batang babae patungo sa platform. Nang makita iyon, ang pagkabalisa ni Yakov ay sumikat, na sinenyasan siyang agad na sumigaw, nakikiusap ako sa iyo, tumatawang Panginoon. Mangyaring, ekstrang aking anak na babae. Panipi. May pagkabalisa na pinapanood habang nagpupumilit si Zyriel na palayain ang sarili mula sa paghila palapit sa matandang lalaki. Si Xavier, na tumayo na sa puntong ito, ay sumisigaw, "X." Zyriel, hindi sigurado kung ano pa ang maaari niyang gawin, pagkatapos ay idinagdag ni Yakov, "Sigurado akong hindi mo nais na gumawa ng isang kaaway sa pamilyang iyon, di ba, natatawang Panginoon? Ano pa, ang aking anak na babae ay hindi kahit na may akses sa anumang mga larangan ng pagsasanay. Walang tunay na dahilan para saktan mo siya." Panipi. Narinig iyon, napasimangot si Carlos sa isang maikling sandali. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at tumawa ng malakas bago sumagot, "Hoy, ngayon, hindi mo ba naisip na medyo walang kahihiyan sa akin kung pinakawalan ko ang taong sinabi mo sa akin? Kumusta naman ito? Papayagan kitang pumili kung sino ang mamamatay. Magiging Stetson ba ito? O si Zyriel? Hahayaan ko kayong dalawa na magpasya sa pagitan ng inyong sarili. Isaalang-alang ito ang aking paraan ng pagbabayad sa mga wodies ng ilang paggalang." Hahaha. Panipi. Habang kinakabahan pa rin siya, lumingon si Zyriel kay Stetson na may umaasa na tingin. Gayunpaman, ang nakita niya ay isang napakabatang mukha ng kabataan na agad na nagmakaawa, Sir. Nakikiusap ako sa iyo na pakawalan mo ako." Si Zyriel ay isang ordinaryong tao lamang, kaya't ang pagpatay sa kanya ay magiging kasing dali ng pag-squash ng bedbug para sa iyo. Gayun din, tandaan na bilang ibang tao na pinamamahala ang pumasok sa larangan ng pagsasanay, maaari pa rin akong maging may halaga sa iyo. Panipi. Anong? Ungol ni Zyriel nang kaagad na siyang nagsimulang manginig ng ligaw. Ito, hindi ganito ang akala niya na pupunta ang mga bagay. Siya ay isang lalaking kinalakihan niya upang hanggan. Ngunit isipin na talagang ihahambing niya siya sa walang anuman kundi isang bedbug. Natatawa sa sagot ni Stetson, pagkatapos ay tumingin si Carlos kay Zyriel bago sabihin, ang kanyang mga salita ay may katuturan. "At kumusta ka, batang las? Ano sa tingin mo?" Sa sandaling iyon sa oras, si Zyriel ay natigilan ng tuluyan na walang imek. Pagkatapos ng lahat, mula nang sinabi sa kanya ng manghuhula kung ano ang magiging kalakal niya sa hinaharap, matyaga niyang hinihintay siya na lumitaw. Sinabi pa sa kanya ng manghuhula na ang lalaki ay isang taong karapat-dapat sa kanyang mahal. Isang tao na ay mananatili sa kanyang tabi hanggang sa kamatayan ay pinaghiwalay sila. Upang isipin na ang kanyang nakatakdang mangingibig ay naging isang tao. Ang lahat ba ng pinag-uusapan tungkol sa kanyang kapalaran ay isang malupit na biro noon. Sa pag-iisip tungkol dito sa ganoong paraan ay nais niyang sumigaw, "Isish lang patayin mo ako." Nabalik sa realidad si Zyriel nang bigla niyang marinig ang isang galit na babae na sumisigaw, "Inaangkin mong nabuhay ka ng higit sa 300 taon, tama ba? Pakiramdam ko ito ay isang malaking taba ng kasinungalingan dahil ang 1,000 taong gulang na B**** lamang ang may kakayahang gawin mo. Upang isipin na hindi mo kahit pinakawala ng isang inosenteng babae. Sa akin, wala kang anuman kundi isang halimaw." Panipi. Ang babaeng sumigaw ay walang iba kundi si Perla,
at ang kanyang galit ay sumipa sa sobrang pagbagsak nang makita niya kung paano tinatrato ni Carlos si Zyril. Dahil sa lahat ng galit na iyon, sinigawan niya ang kanyang totoong mga saloobin nang hindi isinasaalang-alang ang mga epekto. Nang marinig iyon ni Carlos, lumingon siya kay Perla bago sumagot, "Oh. Kailangan kong sabihin, tunay na ito ay isang kagiliw-giliw na araw ngayon." Pagkatapos ng lahat, nagawa kong sunod-sunod na makabangga ng 3 tao na hindi mukhang pinahahalagahan ang mga pabor. Anuman, alamin na mayroon akong ugali ng pagbibigay sa mga tao, anuman ang kasarian, partikular na ang kakilakilabot na pagkamatay kung pinili nila akong igalang. Sa nasabing iyon, talagang ikaw ay isang kapas-palad na batang babae. Panipi, matapos iling ang kanyang ulo ng isang mapait na ngiti, si Carlos, na naglalabas ng isang pormasayon sa buong oras na ito upang ikulong si Zyril at Stetson, itinaas ang kanyang kamay kay Perla, handa na ring hilahin siya. Gayunpaman, bago pa man niya ito maiangat mula sa lupa, biglang lumitaw ang isang sinag ng puting ilaw at diretsyong bumalot sa itaas ni Carlos. Ang ilaw mismo ay labis na maliwanag, at tila nag-iilaw ang bawat pulgada ng lugar sa ilalim ng lupa. Kahit na, napansin ni Carlos ito sa oras lamang na bahagyang maiwasan ang atake. Habang tumatalon upang maiwasan ang ilaw, nakita ng matandang lalaki na nakakataas ang kilay habang tinanong, sino ang naglalakas loob. Kabanata 1509. Ang pangalawa ay tumama ang ilaw sa platform, sumabog ang isang tunog habang nagsimula ang malalaking bitik sa ibabaw ng platform. Habang ang lahat ay nakatingin sa malapad na mata sa platform na halos nahati ng malinis sa kalahati, maririnig ang natatanging tunog ng isang talam na nakashid. Kasunod nito, isang lalaking nasa edad na may suot na mala ninja na damit ang lumabas mula sa ulap ng mga labi. Pinapanood habang nakatitig sa kanya ang nasa edad na lalaki, nakita ni Carlos ang kanyang sarili na tsakleng bago sinabi, "Kaya ikaw, Goose." Mula sa pahayag na iyon, napatunayan na pamilyar siya sa taong ito. Anuman, nakita siya ng pangalawang Stetson, mukhang sa wakas ay natamo niya ang isang kislap ng pag-asa habang sumisigaw, "Master Goose. Sagipin mo ako." Ang naunang pag-atake ng ninja ay napalaya ang parehong Stetson at Zyril mula sa pagkakahawak ni Carlos, at mabilis na ginamit ni Stetson ang pagkakataong ito upang tumakbo papunta kay Goose. Napangisi ang kanyang mga ngipin habang nakatingin siya kay Carlos nang nakatayo siya sa likuran ng nasa katanghaliang lalaki. Ang kanyang mga talukap ng mata ngayon ay kumikislat ng bahagya. Inilagay ni Carlos ang kanyang mga kamay sa baywang, tawa ng tawa bago sinabi, "Nakatutuwa. Napaka-interesante. Hindi ko maisip na ang Goose, ang kasumpa-sumpang mga piling tao ninja ng Golden Slinger, ay talagang maghanap ng kanlungan mula sa isang maliit na pamilya bilang mga ladler. Iwasto mo ako kung mali ang hulaan ko. Panipi, tama ka, bagaman bilang kapalit, mayroon akong sariling katanungan para sa iyo. Ikaw din, ay isang tanyag na tao na nagsasanay upang makamit ang espiritual na kaliwanagan, hindi ba? Bakit mo pahihirapan ang mga bagay para sa mga junior na ito? Kung totoong gusto mo ng karapat-dapat na kalaban, maaari mo lang ako hinanap. Alinmang paraan, hanggat narito ako, alam na hindi mo magagawang ipatong ang isang daliri kay Young Master Ladler. Sagot ni Goose, ang pagbigkas niya ng bahagyang off bawat minsan sa isang sandali. Alinmang paraan, maliwanag na kapwa sila ang pinakamahusay sa mga pinakamagaling, at ang kanilang pag-uusap lamang ay sapat na upang lumikha ng isang kakaiba at mapilit na kapaligiran na sumikop sa buong lugar sa ilalim ng lupa. Inaasahan ng isang malaking labanan upang magsimula sa pagitan ng dalawa sa anumang segundo. Walang naglakas loob na magsalita o kahit huminga ng masyadong malakas. Gayunpaman, labis ang pagtataka ng lahat, nang sa wakas ay binuka ulit ni Carlos ang kanyang bibig. Tumawa lamang siya bago sinabi, "Habang ako, si Carlos, ay isang walang takot na tao, sa totoo lang sobrang gulo para sa akin na harapin ang ninja ng Golden Slinger. Sigurado akong nalalaman mo rin na hindi mo ako tinatakot, Goose. Kahit na, talagang hindi ko nais na makitungo sa anumang labis na problema mula sa Golden Slinger, kahit papaano hindi sa pansamantala. Sa nasabing iyon, iiwan ko mag-isa ang Stetson ngayon. Isaalang-alang ito bilang aking paraan ng paggalang sa iyo ngayon." Panipi, matapos sabihin iyon, simpleng winagaway ni Carlos ang kanyang mga kamay ng bahagya,
isang malinaw na pahiwatig na hindi siya magpapatuloy na bigyan si Stetson ng anumang problema sa ngayon. Habang si Finnegan, na nakatayo pa rin sa ibaba ng entablado, ay nagbigay ng mahabang paghinga, tinanong ni Carlos, sa pagsasalita nito, tutulungan mo ang mga ladler na makakuha ng kapangyarihan na mamuno sa oras na ito. Ako, at kung nagpaplano kang makuha ito para sa iyong sarili, hindi ako tutol sa pagkakaroon ng isang away sa iyo. Sagot ni Ghost habang delikadong humawak sa hilt ng kanyang katana. Kalimutan mo na lang. Kamakailan ay nagdusa ako ng isang bilang ng mga malubhang pinsala at tunay na wala akong lakas upang magkaroon ng isang malaking labanan sa iyo ngayon. Gayunpaman, pinapaalala ko sa iyo na sa aking rurok na lakas, ang mas malakas na tao ay maaaring maging alinman sa atin, Ghost. Isinasantabi iyon, habang okay lang ako sa pagpapalam kay Stetson dahil kasama kanya, sigurado akong hindi na kailangan mo upang makagambala pagdating sa dalawang batang babae. Sa paglalagay nito ng simple, kung hindi mo ako inaaway laban sa kanila, pinaplano kong matuyo ang kanilang asensya ng buhay upang pagalingin ang sarili ko. Sabi ni Carlos sabay turo kina Zyriel at Perla. Bilang tugon, simpleng sagot ni Ghost sa isang malamig na tono. Inaalagaan ko lang ang kaligtasan ng young Master Ladler. Narinig iyon, agad na bumangon si Yakov at yumuko sa harapan ni Ghost, na nagsusumamo, Master Ghost. Nakikiusap ako sa iyo na iligtas mo rin ang aking anak na babae. Panipi, kahit na sina Zyriel at Perla ay natagpuan ang kanilang sarili na lalong lumakas ng mapagtanto nila na hindi alam ni Ghost kung sino si Yakov. Pagkuha ng walang tugon, pagkatapos ay lumingon si Yakov upang tumingin kay Finnegan bago sabihin, mangyaring, Finnegan. Mangyaring sabihin sa kanya na isave din ang aking anak na babae. Ako, ibibigay ko ang kapangyarihan upang mamuno para sa taong ito sa mga ladler kung gagawin mo ito, at sisiguraduhin kung ganap kang suportahan ng mga wadi sa buong panahong iyon. Panipi, nang marinig iyon, si Finnegan, na huminahon lamang ng ilang segundo ang nakakalipas na tagpuan ang kanyang sarili na nag-aalangan na sinabi, iyon. Habang iniisip ito ni Finnegan, si Xavier at ang natitirang mga kaibigan niya, na hindi pa rin lumilipat mula sa kanilang paunang mga pwesto, ay balisa na naghintay sa kanyang sagot. Gayunpaman, sino ang maaaring asahan para sa isang mas kontrabida na tao tulad ni Carlos na lumabas sa asul? Sa kung gaano katapang ang matandang iyon, malinaw na ang Wodis at Ladlers ay nahihirapan na harapin siya. Anuman, ang pag-iisip tungkol sa lahat ng ito ay nagpapaalala kay Xavier tungkol kay Stetson. Naalala ko siya na nakapikit habang siya ay umakyat sa platform. Nagbigay ito ng ilusyon na siya ay isang uri ng pambihirang tao. Kahit na, kumbinsido ako ngayon na hindi siya ganun ka-Jose. Pagkatapos ng lahat, sa tuwing makabangga niya ang isang kalaban na mas malakas kaysa sa kanyang sarili, napupunta siya sa isang nakakaawa na estado. Kudlid. Ganap na hindi nakaimik habang iniisip ito, biglang naalala ni Xavier na nasa tabi pa niya si Gerald. Hoy, kaibigan mo si Perla, tama. Hindi ka babalisa? Tanong ni Xavier sabay lingon nito sa kanya. Nalaman lamang na nakapikit ang mga mata ni Gerald. Diyos ko, tulog ba talaga siya sa oras na ganito? Napaisip si Xavier sa kanyang sarili, na ngayon ay galit na galit habang marahang sinimulan ang pagyugyug sa balikat ni Gerald. Ang pangalawang Gerald ay binuksan ang kanyang mga mata, subalit, panandalian niyang nakita ang dalawang sinag ng ilaw na bumaril sa kanila. Nakakakilabot. Kabanata 15:10. Nang napailing, tuluyan na itong kumalas mula kay Gerald nang lumingon siya kay Xavier. Ang totoo, pumasok siya sa ganoong estado mula nang lumitaw ng kaunti ang 5 mga disk sa kanyang katawan. Sa pag-iisip na iyon, hindi mapigil ni Gerald ang kanyang sarili na sapat na kalmado upang ipagpatuloy ang panunood ng mga laban sa buong konsentrasyon. Habang medyo may kamalayan pa rin si Gerald sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid niya, ang kanyang isipan ay higit na pinagkakaabalahan sa mga disk na nagpaliwanag ng kanyang kawalan ng aksyon. Ano ang pagtingin mo sa akin? Tumingin sa ibaba, mamamatay na ang kaibigan mo. Sinabi ni Xavier, pakiramdam na walang imik. Hindi ko talaga siya kaibigan. Siya lang ang alagad ko. Sumagot si Gerald na may isang banayad ng ngiti na natagpuan siya sa labis na pagkabalisa na medyo nakakatawa. Disipulo, hanggang sa makatulog ka pa. Nagbulang-bulungan kay Xavier sa pagbibitiw sa piling ng mga kaibigan niya sa kanya na may mga kakaibang titig.
Hindi naman, hindi. Anuman, sa palagay ko ay hindi ko nabanggit, ngunit pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan kanina, Xavier. Ngayon, papunta ako upang tulungan ang aking alagad. Sagot ni Gerald nang tumayo siya, sa wakas handa na siyang umalis sa gilid. Nang makita kung gaanong gulo ang kasalukuyang nasa Perla, alam ni Gerald na kailangan niyang mabilis na humakbang bago may nangyari sa kanya na hindi maganda. Bago pa man siya makagalaw, gayunpaman, naramdaman niya na hinawakan ni Xavier ang kanyang manggas habang sinasabing, "The hell are you doing, Gerald? Hindi ka basta-basta makakagalaw. Papatayin ka nila." "Panipi," sumagot si Choklang, simpleng sagot ni Gerald sa isang walang malasakit na tono, "Mabuti ako, huwag mag-alala." Sa pamamagitan nito, dahan-dahan siyang nagsimulang magtungo patungo sa lugar na naka-platform. Sa eksaktong sandali na iyon, si Carlos, natapos ng maghintay, ay iguhit na sana sa kanya nina Perla at Zyril nang bigla niyang marinig ang isang pamilyar na tinig na tumatawag. Kinikilala niya ang tinig na iyon saan man, at ang mga binti ni Carlos ay agad na nagsimulang nanginginig na galit na tila ba sila ay sinaktan ng kidlat. Dahan-dahan na lumingon upang tingnan kung ang nagmamay-ari ng tinig ay siya nga ba, nanlaki ang mga mata ni Carlos nang mapagtanto niya na ang kanyang pinakapangit na bangungot ay nangyari. Si Gerald ay dahan-daang naglalakad patungo sa platform. Teka, ikaw na naman." Gulat na bulalas ni Yakov nang makita niya si Gerald na dahan-daang naglalakad sa kanya. "Siya ang walang katapusang nanakit sa aking anak na babae bago ito." Gayunpaman, ang paraan ng pagtawag niya kay Carlos ng mas maaga, kilala ba niya ang matandang iyon o kung ano? Naisip ni Yakov sa kanyang sarili sa halip na may pag-aalinlangan. "Gerald." Ungol na gulat na si Zyril na napansin din ang presensya ni Gerald sa puntong ito. Si Xavier at ang kanyang mga kaibigan ay pantay-pantay habang pinapanood ang kalmadong si Gerald, na isinuksok ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, sa wakas ay umakyat sa platform. Ngayon na si Gerald ay medyo malapit na para sa ginhawa, natagpuan ni Carlos ang sarili habang umatras ng ilang hakbang, ang mga mata ay nakajot sa direksyon ni Gerald habang umuungol. Ano ang ginagawa mo dito?" Napansin ang biglang pagbabago ng ugali ni Carlos, pinaikit ni Ghost ng bahagya ang mga mata habang nakatitig kay Gerald bago nagtanong sa malamig na tono. "Sino ang taong ito, Carlos? At bakit takot ka sa kanya? Huwag mong sabihin sa akin na siya ang nagdulot sa iyo ng lahat ng mga sugat na iyon." Panipi, nahihirapan siyang magsalita kahit hindi nauutal, mabilis na sumagot si Carlos. "Tama na siya, nakita ko, napaka-interes. Nararamdaman ko na ito ang aking kauna-unahang pagkakataon na nakakilala ng isang pambihirang tao. Anuman, kung siya ay talagang kasing lakas ng sinabi mo, Carlos, hindi ko alintana na tulungan kang pumatay sa kanya ngayon. Kahit na maaaring nagawa niyang saktan ka ng mga kaayla hilakbot na sugat sa iyo, naniniwala ako na kasama ng aming mga kapangyarihan, makakakuha kami ng kahit kalahati sa mga nakapasok sa larangan ng pagsasanay." Pangutya ni Gus. "Hindi," tugon ni Carlos na halos agarang paggalaw habang mabilis na umiling. Bakit hindi? Huwag mong sabihin sa akin na takot ka ring makagawa ng isang paglipat." Sumagot Gus, pakiramdam bahagyang nagulat. "Ako, natatakot, Gus, ako si Carlos. Ang lalaking nagawang makapasok sa larangan ng pagsasanay na may halos anumang sagabal. Sa palagay mo alam ko kung ano ang takot. Sa ilalim ng normal na pangyayari, kahit na makabangga ako ng mas malakas na mga kalaban, gagawa pa rin ako ng pagsusugal at ilabas ang mga ito sa kabila ng pag-unawa na napakadali kong maging natira sa huli. Gayunpaman, tandaan na sa tuwing gumawa ako ng isang bagay na walang ingat, tulad ng pagsubok na alisan ng tubig ang mahahalagang chi ng aking mga kalaban o nakikipaglaban sa mga pambihirang tao, lagi dahil alam kong ang pagkapanalo ay magpapahusay sa aking lakas o katanyagan." Paliwanag ni Carlos habang nanginginig. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Ghost na medyo kunot ang noo. "Ang ibig kong sabihin ay malinaw at simple. Alam kong mamamatay ako kung kaharap ko siya, at ayokong mapahamak na walang katuturan." Sagot ng matandang lalaki habang ang kanyang mga binti ay nanginginig sa huling pagkakataon bago dumampi ang kanyang tuhod sa lupa na may malambot na thud. "Mangyaring X-ray ng aking buhay, mahusay na master.